3 buwan. 3 buwan nang nakakabinging ingay sa trabaho sa ibang bansa. Ang tanging hinangad ni Damian Alon ay ang yakapin ang katahimikan ng kanyang mansyon. Ngunit sa pagpihit pa lang niya ng seradura at pagtulak sa mabigat na pinto, hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang hagik-gik, mahina, pero malinaw. Napatigil si Damian, ang kamay ay nanatiling nakahawak sa doorknob. Ang kanyang maleta ay basta na lang niyang binitawan sa sahig na gawa sa marmol. Kumalat ang tunog niyon sa pasilyo. Imposible. Ang 6 niyang anak, ang kanyang sextuplets, ay 9 na buwang gulang pa lang. Hindi pa sila nakakalakad. Ang iba nga ay hirap pa mag-angat ng ulo. At higit sa lahat, dapat ay nasa nursery sila sa ikalawang palapag kasama ng kanilang yaya. Ira, Luna, Dione. Tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Bawat pangalan ay tila nawawala ng lakas. Sora, Elio, Mio, katahimikan. Huminga siya ng malalim. Baka guni-guni lang niya. Pagod lang siguro siya sa biyahe. Itinulak niya ang pinto para isara. At sa pag-ikot niya, doon niya nakita ang isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Sa dulo ng mahabang pasilyo, sa ilalim ng dim light, may gumagalaw. Hindi isa, kundi 6. 6 na maliliit na anyo, gumagapang mula sa dilim. At ang bilis ng mga ito, hindi normal. Ang paggapang nila ay hindi paggapang ng isang sanggol na natututo pa lang. Mabilis ito, mekanikal, at sabay-sabay na parang may isang isip na kumokontrol sa kanila. Ira? Ulit ni Damian, ngunit ang boses niya ay isa na lang bulong. Ang 6 na sanggol ay huminto ng sabay-sabay. Pagkatapos, sa isang iglap, nagbago sila ng direksyon. Lumiko sila pakaliwa. Pagkatapos ay pakanan na bumubuo ng isang perpektong tatsulok na pormasyon. Kasabay noon, isang tunog ang lumabas mula sa kanilang mga bibig. Boop! 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 Hindi ito iyak. Hindi ito tawa. Ito ay isang tunog na parang signal. Hindi pa man nakakahakbang si Damian para kunin ang isa sa kanila. Biglang bumukas ang malaking TV screen sa sala. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang umilaw sa madilim na paligid at lumitaw ang mga berdeng salita. Infant Protocol Level 3. Activated. Welcome back, Damian. Napaurong si Damian. Saglit niyang inisip na baka namali siya ng bahay. Baka napasok niya ang bahay ng kapitbahay na isang baliw na inventor. Ngunit ang pamilyar na amoy ng mga libro mula sa kanyang library at ang painting sa dingding ay nagpapatunay na nasa tama siyang lugar. Anong nangyayari dito? Sigaw niya sa kawalan. Gising na sila, Damian. Isang boses ang sumagot mula sa kusina. Lumabas si Celine, ang kanyang pangalawang asawa. Nakasuot ito ng isang mahabang damit na parang sa isang mangkukulam. Ngunit ang hawak niya ay isang sandok. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng pagbibiro. Celine, ano to? Bakit nasa sahig ang mga bata? At ano ang nasa TV? Sunod-sunod na tanong ni Damian. Ang pagkalito at takot ay nag-aagawan sa kanyang dibdib. Nagising na ang kanilang pre-linguistic abilities. Kalmadong sagot ni Celine na tila ba normal lang ang lahat ng ito. Nakakapag-usap na sila sa isa't isa gamit ang low-frequency sounds. Hindi natin naririnig pero sila, nagkakaintindihan sila. Napatitig si Damian sa asawa. Nababaliw ka na ba? Celine, mga sanggol sila. Hindi, giit ni Celine. Lumapit ito sa kanya. Tuwing 2:00 ng madaling araw, nagpupulong sila. Isang konseho, nagpaplano sila ng estratehiya laban sa espiritu ni Mara. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang yumaong asawa, isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Damian. Huwag mo siyang idamay dito, Celine. Pero totoo, Damian, sinusubukan silang protektahan. Hindi makapaniwala si Damian. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang mga anak,
Tila naghihintay ang mga ito ng isang hudyat. Nakita siya ng mga ito, ang kanilang ama. At sa isang iglap, ang tatsulok na pormasyon ay nasira. Gumapang sila paikot, bumuo ng isang perpektong bilog sa gitna ng pasilyo. Pagkatapos, nang sabay-sabay, itinaas nila ang kanilang maliliit na kamay at ibinagsak sa sahig. Pak! Isang malakas na palakpak ang umalingaw-ngaw. Hindi pinansin ni Damian. Isang kumpas lang yon. Ngunit inulit nila, sabay-sabay. Pak at muli, pak. Isang pulso, 2, 3. Sa ikaapat na bagsak ng kanilang mga palad, isang tunog ng kuryente ang narinig ni Damian mula sa itaas. Kumurap-kurap ang malaking chandelier na nakasabit sa kisame. 1, 2. Sa ikatlong kurap bumukas ito. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong pasilyo. Liwanag na nagmumula sa chandelier na sira na at hindi pa niya naaayos sa loob ng 1 taon. Nabitawan ni Damian ang kanyang cellphone. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Walang siyensya. Walang lohika. Walang kahit anong paliwanag na kayang bumuo sa isip niya. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang 6 niyang anak ay huminto. Dahan-dahan, sabay-sabay silang tumingala. Hindi sa kumikinang na ilaw, kundi sa kanya. Diretso sa kanyang mga mata. At silang 6 ay ngumiti. Isang ngiti na hindi para sa isang 9 na buwang sanggol. Isang ngiti na tila may alam na hindi niya kailanman maiintindihan. Ang sirena ng pulis ay isang tunog na hindi nababagay sa katahimikan ng kanilang subdibisyon. Para kay Celine, ang tunog na yon ay parang isang hiyaw na gumigising sa lahat ng multo na pilit niyang pinapatulog. Nakatayo siya sa gilid ng kanilang malawak na sala, pinapanood ang 2 unipormadong pulis na kinakausap si Damian. Ang kanyang asawa, na kanina lang ay parang nakakita ng aparisyon, ay pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging lohikal. Baka pagod lang po ako sa biyahe, officer. Narinig niyang sabi ni Damian. Alam niyo na, jet lag. Baka kung ano-ano na ang nakikita ko. Isang kasinungalingan iyon. Kitang-kita sa mga mata ni Damian ang takot. Ngunit mas pipiliin pa nitong magsinungaling kaysa tanggapin ang katotohanang nasa harapan niya. Ang katotohanang pilit na isinisigaw ni Celine sa loob ng maraming buwan. Pero ang chandelier, Sir Damian, sabi niyo, kusa itong bumukas? Tanong ng mas matandang pulis, si Detective Reyes, habang tinitingnan ng ilaw sa itaas. Maaring may short circuit lang, mabilis na sagot ni Damian. Napayuko si Celine at pinisil ang kanyang mga kamay. Bawat salita ni Damian ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Bakit hindi siya kayang paniwalaan? Mrs. Alon, napalingon si Celine kay Detective Reyes. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. May gusto po ba kayong idagdag? Huminga siya ng malalim. Ito na. May koneksyon po sila. Panimula niya. Ang boses ay mahina. Ang mga anak ko. May koneksyon sila. Sa nakaraan, nakita niya ang pag-igting ng panga ni Damian. Isang babala. Ngunit hindi siya tumigil. Nararamdaman nila ang presensya niya. Ang presensya ni Mara. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tumingin sa kanya ang mga pulis, pagkatapos ay kay Damian, na tila naghahanap ng kumpirmasyon kung ang asawa ba nito ay nawawala na sa sarili. Habang nagpapatuloy sa pagtatanong ang mga pulis, ang mga mata ni Celine ay napadpad sa isang litrato na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ang nag-iisang litrato sa buong sala na hindi niya magawang alisin. Ang wedding portrait nina, Damian at Mira. Si Mara na may perpektong nangiti, nakatingin sa kamera na puno ng buhay at pag-asa. Si Damian, sa tabi nito, ay may ngiti na hindi pa nakikita ni Celine mula nang sila ang magpakasal. Isang ngiting totoo, walang bigat, walang anino ng nakaraan. Ang anino ni Mara, laging nandoon, sa mga pader ng bahay na ito. Sa mga mata ni Damian,
tuwing akala nito ay hindi siya nakatingin. At ngayon, sa pagkatao ng 6 niyang anak, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang mga braso. Pakiramdam niya ay isa lang siyang bisita sa sarili niyang pamamahay, isang pansamantalang kapalit. At ang desperasyong nararamdaman niya ay nagtulak sa kanya na gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Mayroon pa po kayong dapat makita, sabi niya. Pinuputol ang usapan ni na Damian at ng mga pulis. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Nasa ibaba, sa basement, nagkatinginan si Damian at ang mga pulis. Sumunod sila sa kanya. Ang mga yabag nila ay umalinggaw-ngaw sa hagdanan, pababa sa kadiliman. Binuksan ni Celine ang ilaw, isang mahinang bumbilya na nagbibigay liwanag sa malamig at mamasamasang lugar. Ano ang meron dito? Tanong ni Detective Reyes. Hindi sumagot si Celine. Itinuro niya lang ang isang pader. Itinutok ng detective ang kanyang flashlight doon. Ang bilog ng liwanag ay gumapang sa konkretong pader at huminto sa isang malaking poster. Isang lumang poster ni Mara nung nabubuhay pa ito. Nakangiti. Ngunit ang nakapalibot sa poster ang nakapangingilabot. Mga guhit. Gawa sa krayon. Mga guhit na halatang gawa ng isang bata. Magulo, hindi pantay, at walang porma. Ngunit lahat ng guhit ay iisa lang ang itsura. Isang mukha ng babae. Isang mukha na may mahabang buhok at malungkot na mga mata. Isang nakakakilabot na kopya ng mukha ni Mara. Ano ito? Tanong ng batang pulis. Hindi ko alam, sagot ni Celine. Ang boses ay nanginginig. Isang araw, pagbaba ko, narito na lang sila. Lumapit si Detective Reyes sa pader. Pinag-aralan ang mga guhit. Crayons? Sino ang gumagamit ng crayons dito? Ginang Alon? Wala po, sagot ni Celine. Masyado pa pong maliliit ang mga anak ko para mag-drawing. Naglakad ang detective sa kahabaan ng pader. Bawat espasyo ay puno ng mga guhit. Mga mukha ni Mara, paulit-ulit. Ang iba ay nakangiti. Ang iba ay umiiyak. Ang isa ay tila sumisigaw. Huminto ang detective at lumingon sa kanya. Ang kaninang mapanuring tingin ay napalitan na ng direktang pagdududa. Kayo lang po ba ang may access dito, Mrs. Alon? Tanong nito. Ang boses ay malamig at matigas. Bago pa man makasagot si Celine, isang pulis ang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Sir Reyes, tawag nito. Hinihingal. May nahanap po kaming security camera sa nursery. Kukunin po namin ang footage mula kagabi. Sa isang iglap, naramdaman ni Celine na nanlamig ang kanyang mga kamay. Napalunok siya, ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Alam niya kung ano ang makikita sa footage na yon. At alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya. Bagkus, ilulubog siya nito sa mas malalim na misteryo at pagdududa. Nagising si Damian hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang mahinang ugong mula sa labas. Isang ugong na parang maraming taong nagbubulungan ng sabay-sabay. Kinapa niya ang espasyo sa tabi niya sa kama. Malamig. Walang Celine. Bumangon siya. Ang ulo ay kumikirot. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng kurtina ng kanilang bintana sa master's bedroom. At doon, nakita niya ang dahilan ng ugong. Mga van ng media, puti, itim. May mga logo ng bawat news channel sa bansa. Mga reporter na may hawak na mikropono. Mga cameraman na ang lente ay parang mga matang nakatutok lahat sa iisang direksyon. Ang kanyang bahay, ang kanyang buhay. Anong? Isang pamilyar na tunog mula sa TV sa sala ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Naabutan niya si Celine, nakatayo sa harap ng naka-on na telebisyon. Hawak ang isang tasa ng kape. Hindi ito umiinom. Nakatitig lang ito sa screen, ang mukha ay blanko. Sa screen, ipinapalabas ang isang video. Isang video na kuha sa gabi, malabo at grainy. Ang nursery ng kanyang mga anak. 6 na sanggol na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna.
Ngunit ang anino nila sa pader sa likuran, hindi natutulog. Ang 6 na anino ay nakaupo, nakabangon mula sa pader, tila nag-uusap-usap sa isang bilog, habang ang mga tunay na katawan na pinanggagalingan nila ay nananatiling mahimbing. Ang konseho ng mga anino, basa ng news anchor sa ibaba ng screen. Pambihirang video mula sa mansyon ng mga alon, gumugulat ngayon sa buong bansa. Naramdaman ni Damian na parang umikot ang kanyang sikmura. Ang pribadong kababalaghan sa kanyang bahay ay isa na ngayong pampublikong palabas, isang sirko. "Pinatay mo ba ang TV?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. "Sinubukan ko," sagot ni Celine. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. Kusang bumubukas. "Celine, anong ginawa mo?" sigaw ni Damian. Hindi na napigilan ng galit na namumuo sa kanyang dibdib. "Tingnan mo ang nangyari. Dahil yan, sa mga kwento mo tungkol sa espiritu at kung ano-ano pa. Pinagmukha mo tayong mga baliw." Humarap sa kanya si Celine at sa unang pagkakataon, nakita ni Damian ang galit sa mga mata nito. "Ako pa talaga ang sinisisi mo. Damian, 1 taon mo nang binabaliwala ang lahat. Mula nang mangyari ang aksidente, lagi kang may hinahanap na paliwanag sa lahat. Paano mo ipapaliwanag yan?" Itinuro niya ang TV. "Short circuit din ba yan?" "Hindi ko alam, pero sigurado akong may mas lohikal na paliwanag kaysa sa mga multo." Ang problema sa'yo, Damian, takot kang maniwala dahil alam mong kapag naniwala ka, kailangan mong harapin ang katotohanan. Natigilan si Damian. Bago pa man siya makasagot, isang malakas at mariin na katok ang narinig nila mula sa pinto. Nagkatinginan sila ni Celine. Naglakad si Damian papunta sa pinto at binuksan ito. Si Detective Reyes kasama ang 2 pang pulis. Ang kanilang mga muka ay hindi na pala kaibigan. Seryoso, opisyal. "Mr. Alon," sabi ni Detective Reyes, walang anumang pagbati. Inabot nito ang isang nakatuping papel. "May dala kaming search warrant." Parang may humila sa tiyan ni Damian pababa. "Search warrant? Para saan?" "Para sa lahat ng electronic devices sa bahay na ito. Lalo na ang computer mo, Sir Damian." Walang nagawa si Damian, kundi ang papasukin sila. Dumiretso ang 2 kasama ni Reyes sa kanyang home office, mga lalaking bihasa sa teknolohiya. Siya si Celine at si Detective Reyes ay naiwan sa sala, nakatayo sa isang nakakailang na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa TV na paulit-ulit na ikinukwento ang tungkol sa ang konseho ng mga anino. Ilang minuto ang lumipas na parang 1 oras, hanggang sa lumabas ang isa sa mga tech expert mula sa opisina. May hawak itong laptop, ang personal na laptop ni Damian. "Sir Reyes," sabi ng lalaki, ang boses ay seryoso. "May nakita po kami." Lumapit si Detective Reyes. Ipinakita ng lalaki ang isang file sa screen. Napatingin si Damian. Hindi niya makita kung ano yon, ngunit nakita niya ang pagbabago sa mukha ng detective. Ang kaninang seryosong mukha ay napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Dahan-dahan, humarap sa kanya si Detective Reyes. Itinaas nito ang laptop para makita niya ang screen, isang folder, at sa loob nito, isang file na may pangalang hindi niya kailanman makakalimutan. Mara Accident Simulation V3, M4. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Damian. Ang nagpatigil sa mundo niya ay ang maliit na text sa ilalim noon. Isang detalye na parang isang kutsilyong direktang tumusok sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Detective Reyes. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang hinahatulan na siya. "Mr. Alon," sabi ng detective, ang boses ay malamig na parang yelo. "Maari mo bang ipaliwanag sa amin kung bakit meron kang file na naglalaman ng simulation ng aksidente ng dati mong asawa na may kasamang note na updated by Mio?"
Ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso ang gumising kay Damian mula sa kanyang pagkatulala. Ang bawat hakbang palabas ng sarili niyang bahay ay parang isang mabagal na panaginip. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay sumasalubong sa kanya na parang libu-libong kidlat at ang mga sigawan ng reporter ay isang ingay na hindi niya maintindihan. Sa loob ng police car, wala siyang makita kundi ang sarili niyang refleksyon sa madilim na bintana. Isang lalaking pagod, gulo ang buhok at may bakas ng purong pagkalito sa mukha. Simulation ng aksidente ni Mara. Updated by Mio. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa isip niya. Ngunit hindi niya mahanapan ng lugar. Hindi niya maalala kailan niya ginawa iyon at bakit. Ang interrogation room ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan niya. 4 na sulok na gawa sa kulay abong pader. Isang mesang bakal, 3 upuan, at isang malaking salamin sa isang pader na alam niyang sa kabila ay may mga matang nakamasid. Umupo siya. Ang mga posas ay inalis na. Ngunit pakiramdam niya ay mas nakagapos pa siya ngayon. Sa harap niya ay si Detective Reyes at isang mas batang detective na hindi niya nakuha ang pangalan. Mr. Alon, panimula ni Reyes, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Magsimula tayo sa simula. Kamusta ang relasyon ninyo ni Mrs. Mara Alon bago siya maaksidente? Napalunok si Damian. Ang tanong ay simple, pero ang sagot ay isang buhol na hindi niya alam kung paano kakalagin. Masaya kami. Oo, may mga hindi kami pagkakasunduan, tulad ng lahat ng mag-asawa, pero, sundot ng mas batang detective. Napahawak si Damian sa kanyang ulo. Isang matalas na kirot ang biglang sumuntok sa kanyang sentido. Isang basag na plorera sa sahig. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig. Mga salitang hindi niya kontrolado. May mga pinagtatalunan kami, aminado niya. Tungkol saan? Tanong ni Reyes. Ang mukha ni Mara, basang-basa sa luha. Hindi ka naniniwala sa akin, Damian? Hindi ko na matandaan ang mga detalye. Pagsisinungaling niya. Ang totoo, ayaw niyang tandaan. Ayon sa statement ng asawa niyo ngayon, si Mrs. Celine Alon, sabi ng batang detective habang nagbabasa ng isang papel. Madalas ka raw binabangungot. Tinatawag mo ang pangalan ni Mara. Natigilan si Damian. Tumingin siya sa mga pulis. Ginamit nila ang mga salita ni Celine laban sa kanya. Pakiramdam niya ay tinraidor siya. Hindi totoo yan. Kaya mo bang ipaliwanag ang tungkol sa file, Mr. Alon? Diretsong tanong ni Reyes. Isang napakadetalyadong simulation. Ang bilis ng kotse, ang anggulo ng pagkabangga, ang posibleng epekto sa driver. Ito ay gawa ng isang taong inaral ng mabuti ang insidente. O, gawa ng isang taong plinano ito. Hindi ko yan ginawa, sigaw ni Damian. Ang boses ay nabasag. Ang pagiging kalmado niya ay tuluyan nang nawala. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa computer ko. At lalong hindi ko alam kung bakit pangalan ng anak ko ang nakalagay doon. Ang anak ninyo na 9 na buwan pa lang, sabi ni Reyes, tila nang uuyam. Sino sa tingin ninyo ang naglagay noon doon, Mr. Alon? Kung hindi kayo, sino? Napatingin si Damian sa kawalan. Ang utak niya ay naghahanap ng sagot. Isang sagot na luhikal. Si Celine? Imposible. Pero sino? Ang kirot sa kanyang ulo ay lalong tumindi. Ang ilaw sa itaas ay tila pumipintig kasabay ng kanyang pulso. Ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto. Ang pag-alis niya. Ang huling sulyap niya kay Mara na nakatayo sa sala, umiiyak. Hindi ko matandaan. Bulong niya, hindi sa mga pulis, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang depensa, ang kanyang lohika, ang kanyang buong pagkatao ay gumuho.
Wala siyang armas laban sa isang bagay na hindi niya maintindihan at hindi niya matandaan. Hindi ko alam. Nauutal niyang sagot sa mga detective. Ang mga mata ay nagsimulang mag-init. Wala akong matandaan. Tumayo si Detective Reyes. May kinuha itong isang malaking brown envelope mula sa kanyang briefcase. Lumapit ito sa mesa at ibinuhos ang laman yon. Mga litrato. Nagkalat ang mga litrato sa ibabaw ng mesang bakal. Mga litratong makintab, malinaw, at nakapangingilabot. Ang wasak na kotse, ang basag na salamin, ang... Hindi na kinaya ni Damian na tingnan. Napayuko siya, napapikit ng mariin, ngunit ang mga imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan. Narinig niya ang malamig na boses ni Detective Reyes malapit sa kanyang tainga. Baka makatulong to sa pag-alala mo, Mr. Alon. Ang silid kung nasaan si Celine ay mas maliit kaysa sa pinagdalhan kay Damian. Walang malaking salamin. Tanging isang maliit na bintanang may rehas na bakal. Pakiramdam niya ay hindi siya kinakausap bilang isang saksi, kundi bilang isang kasabwat. Mrs. Alon, sabi ng isang babaeng detective na hindi pa niya nakikita dati. Ang pangalan sa nameplate nito ay Corpus. Paulit-ulit po ang sinasabi ninyo na may koneksyon ang mga anak niyo sa nakaraan, na nagpaparamdam si Mara Alon. Hindi po ba't mas madaling sabihin na sinisiraan niyo lang ang dati niyang asawa? Umiling si Celine. Hindi niyo naiintindihan. Ang tulungan niyo kaming maintindihan. Giit ni Corpus, bahagyang inilapit ang upuan. Pag-usapan natin ang file na nakita sa computer ng asawa mo. Nakita mo na ba yun dati? Sa tanong na yon, naramdaman ni Celine na huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng aircon sa sulok ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang isip niya ay lumipad pabalik. Isang buwan na ang nakalipas. Isang hapon yun na sobrang tahimik. Natututulog ang 6 na bata at si Damian ay nasa isa sa kanyang mga business trips. Nag-iisa si Celine sa malaking bahay at ang kalungkutan ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya. Para malibang ang sarili, nagpasya siyang ayusin ang lumang study ni Damian, isang kwartong bihira na nitong pasukin. Isang silid na puno pa rin ng mga alaala ni Mara. Habang nililinis niya ang isang kahon ng mga lumang gamit, nahawakan niya ang isang maliit at maalikabok na USB drive. Dahil sa kuryosidad, isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Iisang folder lang ang laman. At sa loob, iisang file. Mara Accident Simulation V3 M4. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Pinindot niya ang play. Ang kanyang nakita ay hindi lang basta isang simulation. Ito ay isang obsesyon. Ang bawat anggulo, bawat segundo, bawat posibleng pagbabago ay naroon. Paulit-ulit na ipinapakita ang pagsemplang ng kotse, ang pagbagsak nito sa bangin, ang pagsabog. Pero ang mas tumatak sa kanya ay ang audio. Walang tunog ng nababasag na salamin o ng metal. Ang tanging maririnig ay isang pamilyar na boses. Ang boses ni Damian, lasing at basag, paulit-ulit na bumubulong. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko, Mara. Naramdaman niya ang sakit, ang bigat, ang pagkakasala na pasan-pasan ni Damian sa loob ng maraming taon. Ang sikretong pilit nitong itinatago, maging sa sarili nito. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi galit ang nararamdaman ni Damian para kay Mara, kundi isang napakalalim na pagmamahal na nauwi sa isang trahedyang hindi niya mapatawad ang sarili. Mrs. Alon? Ang boses ni Detective Corpus ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kumurap-kurap siya, ang mga mata ay bahagyang mamasa-masa. Nakikinig ka ba? Tumango si Celine. Ang isip niya ay muling bumalik sa nakaraan. Sa gabi pagkatapos niyang matuklasan ang file. Nakaupo siya sa dilim ng sala. Pinapanood ang 6 na natutulog na sanggol sa kanilang kuna. Ang mga anino sa pader ay tila gumagalaw, sumasayaw.
Naisip niya si Damian na nakakulong sa sarili nitong multo. Naisip niya ang sarili na nabubuhay sa ilalim ng anino ng isang babaeng hindi na niya kayang labanan. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib at baliw. Paano kung ang isang misteryo ay kayang lutasin ng isa pang misteryo? Tahimik siyang pumunta sa study. Binuksan ang laptop, hinanap ang file, nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype niya ang mga salita. Pinalitan niya ang pangalan. Nagdagdag siya ng isang detalye na sobrang imposible, sobrang hindi kapani-paniwala, na tiyak na mapipilitan ang lahat na tingnan ito. Isang bagay na magkokonekta sa kababalaghan ng mga bata sa lihim ni Damian. Updated by Mio. Habang ginagawa iyon, tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Alam niyang isinasakripisyo niya ang kanyang sarili. Alam niyang siya ang magiging kontrabida. Ngunit ito lang ang nakikita niyang paraan para basagin ang pader na binuo ni Damian sa paligid ng puso nito. Isang mapait na gamot, isang masakit na operasyon para tanggalin ang isang lason. Mrs. Allen, tatanungin kita ulit. Sabi ni Detective Corpus, ang boses ay mas mariin na ngayon. Sa tingin mo ba, may kakayahan ang asawa mo na saktan ang dati niyang asawa? Tumingin si Celine sa detective, diretso sa mga mata nito. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nawala. Ang kanyang mga luha ay natuyo. Napalitan ito ng isang tahimik na determinasyon. Huminga siya ng malalim. Isang hininga na naglalaman ng lahat ng kanyang pag-ibig, desperasyon, at sakripisyo. Ang asawa ko ay hindi kailanman mananakit ng kahit sino. Sagot niya. Ang boses ay matatag at malinaw. Pero, ang nakaraan, kaya niya. Pinalaya si Damian sa piyansa, pero ang kalayaan ay isa lang salita. Bawat kilos niya ay may aninong sumusunod, isang police car na laging nakaparada sa di kalayuan. Mga matang nagmamasid mula sa bintana ng mga kapitbahay. Ang sarili niyang mansyon ay naging isang magandang kulungan. Pagpasok niya sa pinto, ang hangin sa loob ay mabigat at halos hindi mahingahan. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay isang katahimikan na may bigat, na puno ng mga salitang hindi masabi at mga hinalang kumukulo. Nasa gitna ng sala, si Celine, sa sahig. Nakapalibot sa kanya ang 6 na bata. Bawat isa ay nasa kani-kanilang baby bouncer. Tumatawa ang mga ito. Gumagawa ng mga ingay na dati musika sa pandinig ni Damian. Ngayon, parang ingay na lang ito mula sa ibang mundo. Isang mundong hindi na niya bahagi. Nag-angat ng tingin si Celine. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Walang ngiti, walang salita. Isang malalim na pagtingin lang na puno ng pagod at sakit. Pagkatapos ay ibinalik na nito ang atensyon sa mga bata. Tinalikuran siya ni Damian at umakyat sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang sa hagdan ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagdating sa kwarto, hinubad niya ang kanyang jacket at ibinato ito sa kama. Ang amoy ng interrogation room ay tila kumapit sa kanyang damit, sa kanyang balat. Kailangan niyang maligo. Kailangan niyang hugasan ang dumi ng huling 24 na oras. Pero bago pa man siya makapasok sa banyo, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Celine at isinara ito ng marahan. Hinarap siya ni Damian. Ang galit na pinipigilan niya mula pa kanina ay nagsimula ng umakyat sa kanyang lalamunan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig niya. Damian, mag-usap tayo. Bakit, Celine? Ulit niya. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay isang akusasyon. Alam mo ang tungkol sa file na yon, hindi ba? Nakita mo na yon at wala kang sinabi sa akin. Hindi ito tanong. Isa itong pahayag. Nakita ni Damian ang pagbabago sa mukha ni Celine. Isang saglit na pagkagulat na agad na palitan ng pagtatanggol. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya at sa pagkakataong yon,
Napaurong si Celine hanggang sa mapasandal ito sa pader. Kinulong siya ni Damian ng kanyang mga braso. Ang mga palad ay nakapatong sa pader sa magkabilang gilid ng ulo nito. Ginawa mo ba to, Celine, para makaganti kay Mara? Ang tanong ay tumama na parang isang sampal. Nakita ni Damian ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Celine, ngunit ang mga luhang yon ay hindi nakabawas sa galit niya. Hindi ako naghihiganti sa kanya. Basag ang boses na sagot ni Celine. Ang mga balikat ay nanginginig. Sinusubukan kitang iligtas sa sarili mo. Iligtas? Saan? Halos matawa si Damian sa kabaliwan ng lahat. Sa paglalagay ng pangalan ng anak ko sa isang ebidensya ng krimen? Ganyan mo ba ako ililigtas, Celine? Sa pagdiin sa akin? Sa pagdiin sa sarili nating anak? Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo to nagawa sa akin. Sa atin. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang bagay ang nagbago. Ang ingay mula sa baba. Ang tawanan at iyak ng mga bata. Biglang nawala. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit na mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang sigawan. Nagkatinginan sila ni Celine, parehong natigilan. Ang katahimikan na yon ay hindi normal, para bang ang anim na sanggol sa ibaba ay huminto sa paghinga para pakinggan sila, para husgahan sila. Pumitaw si Damian, humarap siya sa bintana, tinalikuran si Celine. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking hindi niya nakilala. Ang pagdududa ay parang laso na gumapang sa buong sistema niya. Sinisira ang lahat ng tiwalang natitira pa. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Celine sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Hindi na kita mapagkakatiwalaan, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo, nakatitig sa sarili niyang malungkot na refleksyon. Humarap siya at naglakad palabas ng kwarto. Iniwan si Celine na umiiyak ng walang tunog, nakasandal sa pader na parang isang estatwang nabasag. Walang nagsalita sa hapunan. Kumain si Damian sa isang dulo ng mahabang mesa. Si Celine naman ay sa kabila. Ang pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan ng katahimikan. Pagkatapos, walang paalam, pumasok si Damian sa kanyang study at nilock ang pinto. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo sa dilim, nakatitig lang sa blankong computer screen. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso at ang mahinang ugong ng aircon. Ang galit niya kanina ay napalitan na ng isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Nasa ganito siyang estado nang marinig niya ang katok. Hindi ito ang marahang katok ni Celine. Ito ay malakas, mariin, at opisyal. Naglakad siya palabas ng study. Nakita niya si Celine na nakatayo na malapit sa pinto. Ang mukha ay maputla sa ilalim ng dim light ng pasilyo. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang saglit na yon, nakita ni Damian ang takot. Hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Binuksan ni Damian ang pinto. Si Detective Reyes, may dala itong isa na namang papel. Good evening, Mr. Alon, sabi ng detective. Ang boses ay walang emosyon. Lumingon ito kay Celine. Mrs. Celine Alon, mayroon po kaming dalang warrant of arrest para sa inyo. Parang huminto ang paghinga ni Damian. Ano? Anong kaso? Child endangerment, creating an unstable living environment, at obstruction of justice. Sunod-sunod na sabi ni Reyes. Pumasok ang dalawa pang pulis. Ang isa ay babae at marahan nitong hinawakan ng braso ni Celine. Damian! Bulong ni Celine. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Puno ng isang mensaheng hindi niya maintindihan. Ngunit hindi makagalaw si Damian. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa, habang pinupusasan ang kanyang asawa sa gitna ng kanilang sala. Ang metalikong tunog ng paglock ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog ng katapusan. Habang hinihila siya palabas, huling lumingon si Celine. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang boses ay hindi nanginginig.
Harapin mo ang katotohanan, Damian, sabi nito. Ang bawat salita ay malinaw at matalas para sa mga bata. Pagkatapos ay isinara na ang pinto. Narinig ni Damian ang pag-andar ng sasakyan ng pulis, papalayo, hanggang sa ang tunog nito ay kinain na ng gabi. Naiwan siyang mag-isa. Ang bigat ng lahat ay biglang bumagsak sa kanya. Ang mga binti niya ay hindi na siya kayang suportahan. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader at napaupo sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ang malawak na mansyon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong mausoleum, isang libingan ng mga alaala at mga sikreto. Siya na lang ang natitira, kasama ang 6 na sanggol sa itaas at ang isang multo na hindi siya tinatantanan. Nawala na ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang tiwala ng batas, ang kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong namatay si Mara, hinayaan ni Damian ang sarili niyang umiyak. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nanggagaling sa isang lugar na matagal na niyang isinara at kinalimutan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nasa ganoong posisyon. Ngunit isang pamilyar na tunog ang gumising sa kanya. Ang grandfather clock sa dulo ng pasilyo. Ting, ting, ting. 3:00 ng madaling araw, kasabay ng huling tunog ng kampana, nagsimulang kumurap-kurap ang chandelier sa itaas. Ang ilaw nito ay parang isang depektibong strobe light, nagbibigay buhay at anino sa bawat sulok ng sala. At mula sa itaas, narinig niya ang isang mahinang kaluskos. Dahan-dahan, itinaas ni Damian ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay napako sa itaas ng hagdanan, sa direksyon ng nursery. Sa ilalim ng paulit-ulit na pagkurap ng ilaw ng chandelier, ang 6 niyang anak, na dapat ay mahimbing na natutulog, ay sabay-sabay na umupo sa kanilang mga kuna. Ang kanilang mga anino ay humaba at umikli sa pader. Hindi sila umiiyak. Hindi sila gumagawa ng kahit anong ingay. Nakatitig lang sila sa kanya. Mula sa kadiliman ng 2 palapag, ang kanilang 6 na pares ng mata ay nakatutok sa kanya na parang 6 na hukom na nagbibigay ng kanilang hatol. Ang pagkurap ng ilaw, ang pagtitig ng mga bata. May binuksan ito sa kanyang isipan, isang pinto na matagal nang nakakandado. Sa bawat kurap ng ilaw, isang imahe ang lumilitaw sa kanyang utak. Ang basag na florera, ang sigawan, ang pagalis niya. At sa wakas, sa isang nakakasilaw na kislap ng liwanag, isang alaala ang bumalik ng buo at malinaw na parang nangyari lang kahapon. Ang huling sinabi sa kanya ni Mara sa gabing iyon, isang boses na basag sa pag-iyak. Buntis ako, Damian. Buntis ako, Damian. Ang alaala ay kasing linaw ng kidlat, kasing sakit ng isang saksak sa dibdib. Biglang naintindihan ni Damian ang lahat. Ang pagkurap-kurap ng ilaw, ang pagtitig ng 6 na bata. Hindi ito isang pag-atake, ito ay isang paalala. Nanginginig siyang tumayo mula sa sahig. Ang mga binti niya ay parang gelatin, ngunit pinilit niyang maglakad. Nilagpasan niya ang sala, umakyat sa hagdanan, at dumiretso sa kanyang study. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Sa dilim, huminga siya ng malalim. Ayaw na niyang tumakbo. Ayaw na niyang maghanap ng lohikal na paliwanag. Gusto na lang niyang malaman. Gusto na lang niyang tandaan. Pumikit siya at hinayaan niya ang sarili niyang bumalik sa gabing iyon. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga. Ang galit sa kanyang puso dahil sa isang business deal na hindi natuloy. Umuwi siya at sinalubong siya ni Mara. Hindi nang may pag-aalala, kundi may isang balitang hindi siya handang marinig. Buntis ako, sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngunit ang tuwa ni Mara ay sinalubong ng kanyang pagdududa. Hindi yan totoo, sigaw niya.
Huwag mo akong biruin ng ganito, Mara. Hindi ako nagbibiro. Sagot nito, ang ngiti ay napalitan ng sakit. Damian, magiging tatay ka na. Pero hindi niya iyon matanggap. Ang isip niya ay puno ng trabaho, ng mga plano. Ang isang bata ay hindi kasama sa mga planong yon. Hindi pa. Sinungaling. Iyon ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang binitawan niya na parang lason. Ang sakit sa mukha ni Mara, ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang pagtulo ng mga luha. At ang huli niyang ginawa, tinalikuran niya ito. Tinalikuran niya ang kanyang umiiyak na asawa, lumabas ng pinto at isinara ito ng malakas. Iyon ang huling beses na nakita niya itong buhay. Napamulat si Damian, humihingal na parang tinakbo niya ang 1,000 milya. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang sakit ng pagkakasala ay halos hindi niya makayanan. Diyos ko, Mara, anong nagawa ko? Ngayon, ang file sa computer ay nagkaroon na ng kahulugan. Dali-dali niyang binuksan ang isang luma at maalikabok na drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga papel, nandoon pa rin ito, ang maliit na USB na ginamit niya. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop at naalala na niya ang lahat. Ang gabi pagkatapos ng libing ni Mara. Umuwi siya sa isang bahay na wala ng buhay. Uminom siya hanggang sa hindi na niya maramdaman ang sakit. At sa kalasingan at matinding pagsisisi, binuksan niya ang kanyang computer. Gumawa siya ng simulation. Paulit-ulit. Sinusubukang humanap ng ibang anggulo, ibang dahilan, ibang may kasalanan. Anumang bagay para lang hindi niya aminin sa sarili niya na ang huling mga salita niya ang maaaring nagtulak sa asawa niyang magmaneho nang wala sa sarili. Ang file ay hindi isang plano. Ito ay isang parusa sa sarili, isang lihim na pagluluksa, isang lihim na napakatagal niyang itinago na kahit siya ay nakalimot na. At si Celine, naalala niya ang sinabi nito, sinusubukan kitang iligtas sa sarili mo. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi siya sinisiraan ni Celine. Sinusubukan siya nitong gisingin. Nakita nito ang multo na bumabalot sa kanya. Ang multo ng katotohanang hindi niya masabi. At gumawa ito ng isang desperadong paraan para pilitin siyang harapin iyon. Isinakripisyo nito ang sarili para sa kanya. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Damian. Isang hikbi ng pagsisisi, ng kalungkutan, at sa wakas, ng pag-unawa. Ang espiritu na nagpaparamdam sa bahay na ito ay hindi si Mara. Ito ay siya. Ang kanyang pagkakasala. Ang kanyang sikreto. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero ng kanyang abogado. Sumagot ito sa pangatlong ring. Damian, anong nangyayari? Huminga ng malalim si Damian. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit determinado. Gusto kong tumestigo sa korte, sabi niya. Sasabihin ko ang lahat ng totoo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng abogado sa kabilang linya. Damian, kung gagawin mo yan, sisirain mo ang sarili mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Damian. Matagal na akong sira, sagot niya. Oras na para buuin muli ang lahat. Nakatayo si Celine sa gitna ng courtroom, ngunit pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng dagat. Ang mga boses ng abogado at ng hukom ay malayo at mahina, parang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ang pagkakulong ay isang maliit na bayad para sa paggising kay Damian mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. The prosecution calls its next witness, sabi ng piskal. Inaasahan niyang isa sa mga pulis o isang child psychologist ang tatawagin. Ngunit ang pangalang narinig niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso.
We called Damian Allen to the stand. Lahat ng tao sa courtroom ay napalingon. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy. Nakita niya si Damian, nakasuot ng madilim na suit na naglalakad papasok mula sa isang pinto sa gilid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit tiyak. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang klase ng kapayapaan na hindi pa nakikita ni Celine dati. Naglakad ito papunta sa witness stand. Bago ito umupo, ang mga mata nila ay nagtama. Sa isang segundo na yon, isang buong pag-uusap ang naganap. Nakita niya sa mga mata nito ang pasasalamat, ang pag-unawa, at higit sa lahat, ang pagpapatawad. Naramdaman ni Celine na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Naiintindihan na niya. Itinaas ni Damian ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Pag-upo niya, tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang hukom, ang jury, ang mga taong nag-uusisa. Ngunit ang tanging taong nakikita niya talaga ay si Celine. Nakaupo ito doon, payapa, handang tanggapin ang parusa para sa isang kasalanang hindi naman talaga nito ginawa. Mr. Allen, panimula ng piskal, totoo po ba, na kayo ang gumawa ng video simulation ng aksidente ng inyong yumaong asawa? Opo, sagot ni Damian. Ang boses ay malinaw at matatag o malingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ako po ang gumawa noon. Isang alon ng bulungan ang muling kumalat. At maaari niyo po bang sabihin sa korteng ito kung ano ang dahilan? Huminga ng malalim si Damian. Ito na. Walang nang atrasan. Tumingin siya, hindi sa piskal, kundi diretso sa mga mata ng mga hurado. Ginawa ko po iyon dahil sa matinding pagsisisi, dahil sa matinding pagkakasala. Nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa pag-aaway nila ni Mara sa gabing iyon. Ang tungkol sa pagbubuntis nito na hindi niya pinaniwalaan. Ang masasakit na salitang binitawan niya bago siya umalis. Umalis po ako ng bahay na yon na galit, sabi niya. Ang boses ay nagsimulang manginig sa bigat ng alaala. Iniwan ko siyang umiiyak. At iyon na po ang huling beses na nakita ko siyang buhay. Ang buong courtroom ay nakikinig. Walang kumikilos. Maging ang piskal ay hindi siya pinutol. Ang file na iyon, pagpapatuloy niya, ay hindi isang plano. Ito po ay ang aking paraan ng pagpaparusa sa sarili ko. Ginawa ko yon isang gabi, pagkatapos ng libing niya, habang ako'y lasing at wala sa sarili. Paulit-ulit kong pinanood ang simulation, umaasang makahanap ng ibang masisisi. Pero ang totoo, alam ko sa puso ko kung sino ang may kasalanan. Tumingin siya sa hukom. Ako po, Your Honor. Nagkasala po ako. Hindi sa krimen na pagpatay, kundi sa krimen ng pagiging duwag, sa pagtalikod sa asawa ko nung mga oras na pinakakailangan niya ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Celine. At ang asawa ko pong si Celine, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Nakita niya ang bigat na dinadala ko. Nakita niya ang multo na bumabalot sa akin. At sa kanyang desperasyon na tulungan akong harapin ang katotohanan ito, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Naniniwala po ako na siya ang nag-edit sa pangalan ng file. Nilagyan niya ito ng pangalan ng anak namin para lumikha ng isang misteryo na mas malaki pa sa aking kasinungalingan. Isang misteryong pipilit sa akin na tumigil sa pagtakbo. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para iligtas ako. Tumingin siya pabalik sa jury. Ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. Hindi po kontrabida ang asawa ko. Hindi po siya kriminal. Siya po ay isang babaeng nagmahal ng lubos na handang gawin ang lahat para paghilumin ang isang lalaking matagal nang sugatan. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng paghikbi. Hindi lang mula kay Celine,
kundi mula rin sa ilan sa mga hurado. Tumayo ang hukom. The jury will now deliberate. Naglakad ang mga hurado papasok sa isang silid. Ngunit bago sila tuluyang pumasok, ang isa sa kanila, isang matandang babae, ay lumingon at tumingin kay Damian at Celine. At sa mga mata nito, nakita nila ang pag-unawa. Ang hatol ay naging usap-usapan sa buong bansa. Hindi na pawalang sala si Celine, ngunit ang sentensya niya ay malayong malayo sa inaasahan ng lahat. Isang taong probation para sa kasong creating public disturbance. Isang hatol na sinasabi ng mga legal expert ay halos isang tapik lang sa kamay. Isang hatol na puno ng pag-unawa at habag. Ilang buwan ang lumipas. Ang mga van ng media ay unti-unti nang nawala. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay napalitan na ng mga tango ng pagbati. Ang mansyon ng mga alon ay dahan-dahang humihinga muli. Ang unang araw ng pag-uwi ni Celine ay tahimik. Walang malaking salo-salo. Walang mga bisita. Si Damian lang ang sumalubong sa kanya sa pinto. Walang salitang namagitan sa kanila. Niyakap lang niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagsisisi, ng pagmamahal. Naramdaman ni Damian ang pagtango ni Celine sa kanyang balikat at alam niyang naiintindihan nito. Ang buhay nila ay nagbago. Isang hapon, tinipon ni Damian ang press sa harap ng kanilang bahay, hindi para magpaliwanag, kundi para mag-anunsyo. Mula ngayon, sabi niya sa harap ng mga kamera, si Celine ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Itinatag ko ang Alon Foundation for Truth, isang pundasyon na tutulong sa mga pamilyang nakakaranas ng mga bagay na mahirap ipaliwanag, mga pamilyang nakikipaglaban sa mga multo ng nakaraan. Dahil natutunan ko sa masakit na paraan na ang pinakamadilim na multo ay hindi ang mga nagpaparamdam, kundi ang mga katotohanang pilit nating itinatago sa ating mga puso. Ang anunsyo ay isang paraan ng paghilom. Isang paraan para bigyan ng kahulugan ang lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng bahay. Ang bigat sa hangin ay nawala. Ang mga anino sa sulok ay tila umikli. Ang mga tawa ng 6 na bata na ngayon ay mahigit 1 taon na at nagsisimula ng maglakad ay hindi na tunog ng misteryo, kundi tunog ng purong saya. Isang gabi, nagising si Damian. Tumingin siya sa orasan. 3:00 ng madaling araw. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa nursery. Bumangon siya nang marahan para hindi magising si Celine. Pagdating niya sa pintuan ng nursery, nakita niya ang isang eksenang dati magbibigay sa kanya ng takot, ngunit ngayon nagbibigay na lang ng kapayapaan. Nakatayo ang 6 niyang anak sa kanilang mga kuna. Hindi sila nakatingin sa kanya. Nakatingala silang lahat. Sinundan ni Damian ang kanilang tingin. Ang chandelier. Hindi ito kumukurap-kurap. Payapa itong nakasindi. Ang liwanag nito ay malambot at mainit. Hindi na siya nagagalit. Isang boses ang bumulong sa likod niya. Si Celine. Hindi naman talaga siya nagalit. Sagot ni Damian, hinawakan ng kamay ng asawa. Naghintay lang siya. Magkasama silang pumasok sa nursery. Tumayo sila sa likod ng mga kuna. Pinapanood ang kanilang mga anak na nakatingala pa rin. Pagkatapos, nang sabay-sabay na parang sumusunod sa isang hindi nakikitang hudyat, ang 6 na bata ay lumingon. Hindi na sila nakatingin sa chandelier. Nakatingin na sila sa kanilang mga magulang. At isa-isa, sila'y ngumiti. Isang yamang ngiting totoo. Walang bahid ng hiwaga. Isang ngiti ng isang batang masaya na makita ang kanyang ama at ina na magkasama at masaya. Bumaba ang tingin ni Damian sa kanyang mga anak. Si Ira, Luna, Dione, Sora, Elio at Mio. Ang kanyang 6 na milagro. Maya-maya, sa katahimikan ng madaling araw, isang salita ang lumabas sa bibig ni Mio. Isang salitang malinaw at buo. Papa.
Naramdaman ni Damian ang pag-init ng kanyang mga mata. Binuhat niya si Mio. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sumunod na nagsalita si Ira. Mama, binuhat din ni Celine si Ira. At doon, sa gitna ng nursery, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang apat na natitirang bata ay nagsimulang tumawa. Isang tunog na pumuno sa buong bahay ng pag-asa. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari noon. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang pamilyang buo, ang mga sugat na naghilom, ang katotohanang nagpalaya. At habang yakap niya ang kanyang anak, alam ni Damian na ang liwanag sa kanilang tahanan ay hindi na kailanman muling mamamatay.